Ano yan? 'Di ba? Pagiging hipokrito. Maka-Diyos ka, pero hindi mo sinusunod yung mga utos ng Diyos. Huwag tayong ganon. Critical thinking. Critical thinking, boy. Anong tulong? 'Di ba? Hindi nga tulong yon. Hindi kasi kayo tumitingin ng maayos. Gamitin ang utak at critical thinking skills. No? Natulong niya patago. Oh, siyempre, yan ang sinasabi nila lagi. May mga patago na tulong daw. Okay, yung mga patagong tulong. Hindi natin ini-issue yun eh. Ang issue natin dito yung poverty porn. Diba? Hindi naman lahat ng tulong nakatago lang dapat. Kausapin mo si Jesus. Kausapin mo si God. Diba? Diba maka-Diyos kayo? Diba? Kausapin nyo. Kaya magbasa kayo ng Biblia. Diba? Dapat nasa intention pa rin ng taong tumutulong. O, anong intention niya? Kumita ng pera. Huwag kami, J. Roa Yunes. Huwag kami. Anong intention niya? Kumita ng pera. Okay ka na ba? Hindi ka okay. Bakit hindi maganda yung paraan kung saan kumikita ka ng pera? Parang Axie Infinity, kumikita ako, sabi nila, pero saan galing yung pera mo? Na kinikita. Ganon din yan. Simpleng-simple lang. Diba? Basta walang gawang mabuti ang mabubunga ng masama. Sabi niya, walang gawang mabuti ang magbubunga ng masama. Sabi niya daw. Yung poverty porn, gawang mabuti? Ha? Ha? Tignan mo yung definition niya. At pag-aralan mo. Diba? G na G tayo, pero tignan mo. Lahat ng mga sinabi mo, bumalik sa'yo at walang kabuluhan. Ganon kayo naloloko. Bakit? Hindi nyo tinitignan. Kung ano ang sinabi sa'yo, yun na yun. Huwag tayong ganon. Especially at mag-i-eleksyon. Kailangan nating kumita. Sila pala kumita. Kailangan nating tumingin. Tumingin beyond the surface. Beyond what is superficial. Ganon tayo aasenso. Hindi yung kung ano ang sinabi, anong nakita natin, paniniwalaan natin lahat. Huwag tayo sana ganong katanga. Masakit talagang magsalita si Mr. Libayan, ano ho? Mariin talaga ang kanyang pagtutol sa di umano kung tawagin ay poverty porn. Ayon na nga rin sa kanya, kumbaga ay hindi dapat binobroadcast ang pagtulong dahil hipan crispy daw yon este hypocrisy. Sang-ayon nga raw sa Biblia ay hindi dapat sinasabi ang pagtulong. Kaya ako, hindi na lang tutulong para walang problema. Ayaw ko kaya masabihang tanga at walang critical thinking skills. Ang masama pa dun, makukontent ka pa. Magpatuloy na nga tayo, at minsan pa nating balikan ang nasabi ni Mrs. Arlene Magalong nung grand opening ng Front Row sa Baguio City sa kasagsagan ng pandemic. And I wish good luck to Front Row, and thank you also sa charity na ginagawa mo. I'm also doing my own charities. It's called Thankful Tuesday. Every Tuesday, I'm giving 30 families some gifts, and also toys for the kids. Usually, sinasabihan ako ni May, huwag kang gumamit na sarili mong pera. Pero hindi mo naman kumaasahan kasi marami po kaming mga donors na wala namang kita ngayon. So, they cannot give us any help. So, for the meantime, sarili ko munang pera and also with the help of my friends from Manila, binibigyan naman din ito. Let me share it. So, thank you very much for coming and also thank you for inviting me. Thank you po. O bakit hindi niya alamin yung mga Bible verse kung saan pinagbabawalan ng Diyos na ipaalam sa kaliwa o sa kanan kung ano ang ginagawa ng kabilang kamay? Na hindi dapat pinapaingay, no, ang mga trompeta kapag tayo ay gumagawa ng maganda sa kapwa. Bakit hindi nila maintindihan yun? Ano to, banal na aso, santong kabayo? Nag-alas ugaling. Kasalanan talaga ito ni na Mr. and Mrs. Magalong. Ginagalit nila si Mr. Libayan. Ipokrito na nga, banal na aso't santong kabayo pa.
Well, nakasaad nga naman talaga sa Biblia na sa madaling salita ay gawin mo ang pagtulong ng tahimik. Pero paano nga ba tumulong si Mr. Libayan at bakit gano'n na lang siya galit na galit sa gumagawa ng ganyan na binobroadcast pa, tulad na lang sa ginawa ni Mrs. Magalong? Kukunin ko na rin yung oportunidad na ito na syempre i-advertise ho yung ating website. Yung website ho natin, yung batasnatin.com, ay matagal na hong website yon kung saan recognize na ho siya bilang isa sa invaluable, sabi nga nila, na legal resource dito sa Pilipinas. Yan. Mahigit 1 dekada na ho siyang tumutulong sa ating lahat. Sus, mild lang naman pala. Siguro ay proud lang talaga si Mr. Libayan na ipabatid sa lahat na nakakatulong ang batas nila. Palagpasin na natin yun ha. Pakinggan pa nga natin. Stand by ho. Siguro gagawa kami ng merch. Last time na yung live noon, may naantala kasi maglalabas sana kami ng merch ho. Yung mugs natin tsaka mga t-shirts siguro ho. Maglalabas tayo tapos proceeds nung parts of the proceeds doon pag ma-maintain natin doon sa mga equipments natin. Tsaka most of the proceeds, pagtutulong natin, lalo na't may kalamidad ngayon. No? Pinag-iisipan na ho namin kung paano gagawin yon. Para ho, yung mga may kakayahan naman, hindi lang kayo makapag-donate ng libre, pero syempre may makukuha kayo na merch galing sa atin. Tapos, part of the proceeds will be donated to charity. Lalong-lalo na yung mga mawawalan ng trabaho. Kasi nga alam nyo ho, itong COVID-19 na ito sa atin ngayon, isang malaking dagok sa buong mundo ito. Ano yan? 'Di ba? Pagiging hipokrito? Hindi naman lahat ng tulong nakatago lang dapat. Kausapin mo si Jesus. Kausapin mo si God. 'Di ba? G na G tayo, pero tignan mo, lahat ng mga sinabi mo bumalik sa'yo at walang kabuluhan. Ganon kayo naloloko. Bakit? Hindi nyo tinitignan. Kung ano ang sinabi sa'yo, yun na yun. Huwag tayong ganon. Especially at mag-i-eleksyon. Kailangan nating kumita. Sila pala kumita. Ano to, banal na aso? Santong kabayo? Is this the moment that we say, Mr. Libayan versus Mr. Libayan? This is literally the so-called, he debunked himself moment. Teka, bakit ganun? Hindi pa tayo nag-appetizer pero marami na agad umiyak? Huwag ganun. Napakalayo pa po natin sa exciting part. Hindi pa po umiinit ang mga puwet namin. Walang-wala pa po ang mga yan sa mga susunod pa nating ilalabas. Ina-apply lang po natin kay Mr. Libayan ang sarili niya ring formula. Kung para sa ilan ay nakaapapeti nito, mag-isip-isip ho kayo. Karapatan din po naming humingi ng mga kasagutan. Lalo pat sa isang self-proclaimed good governance advocate. Paano siya magiging epektibo sa kanya anong advocacy kung ang maliliit na mga bagay ay hindi may address? At kung sa sariling jurisdiction niya ay hindi siya nagiging epektibo? Kinailangan ko pong balikan ng pagiging contact tracing czar ni Mr. Magalong nang sa ganon ay ma-establish natin kung paano nga ba siya. Ganon din ay maipakita natin ang standard ni Mr. Magalong sa pagpapatupad ng kahit na simpleng pulisya lamang. Para naman sa mga demanding na nagsasabing dapat talakayin ko raw ang mga anong nagawa ni Mr. Magalong, gusto ko lang malaman, nakatitiyak ba kayong gusto nyo talaga? Kayo may sabi niyan. Walang sisihan ha. Huwag po kayong mag-alala, talagang unti-unti nating ilalabas yan, and at my own convenience. Hindi naman pwedeng sila ang masunod, pero alang-alang sa mga kababayan nating mas higit na nangangailangan ng kabateran, at para maiwasan nating sila'y tuluyan ng magapi ng mga maling katuruan. Tutal ay si Mr. Libayan ang nagsimula nito, panahon na rin sigurong mailabas ang mga bagay na lingid sa kaalaman ng mas nakararami. Susuriin po nating mabuti ang bawat bagay. At sa particular na video na ito, magsisilbi ito bilang paalala kung gaano ka-ipokrito si Mr. Libayan. At hindi siya tulad ng pilit na pino-portray na sarili niya. Randomly ay maglalabas po ako ng content hanggang sa matumbok natin ang layunin ng seryeng ito. In the meantime, sikapin natin maging mapanuri. Let's scrutinize.
Stand by siguro gagawa kami ng merch. Last time na nag-ano kami, yung live noon, may naantala kasi maglalabas sana kami ng merch ho. Yung mugs natin tsaka mga t-shirts siguro ho. Maglalabas tayo tapos proceeds nung parts of the proceeds doon pag ma-maintain natin doon sa mga equipments natin. Tsaka most of the proceeds pagtutulong natin lalo na't may kalamidad ngayon. No? Pinag-iisipan na ho namin kung paano gagawin 'yon. Para ho yung mga may kakayahan naman, hindi lang kayo makapag-donate ng libre pero syempre may makukuha kayo na merch galing sa atin. Tapos part of the proceeds will be donated to charity. Lalong-lalo na yung mga mawawalan ng trabaho. Kasi nga alam nyo ho, itong COVID-19 na ito sa atin ngayon, isang malaking dagok sa buong mundo ito. Ano to, banal na aso? Saan tong kabayo?